Bago pa man magsimula ang kampanya, umatras na sa senatorial race si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Isa man sa mga politikong may pinakamataas na ad spending sa social media, wala raw siyang pinanghihinayangan. Sa kampanya, hindi lang po ito billboards, hindi lang po ito financial resources, no? Napakaraming factors pa dito, no? So marami tayong butas at maraming lugar na hindi po natin naaabot, no? Hindi natin napupuntahan. Giit niya, hindi siya magiging substitute nominee ng kanyang party list at magfo-focus na lamang sa natitirang 4 na buwan bilang kongresista. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi na magre-reprint ng balota ang komisyon, lalo na't halos 40% na ang naimprenta nito. Anumang boto para kay Lee ituturing na stray o hindi bibilangin. We cannot afford a reprinting of the ballots and the change po ng mga numero. Ibig sabihin mananatiling 66 ang mga senatorial candidates sa balota, kabilang ang 7 re-electionists, 6 na nais magbalik Senado, at mga incumbent and former congressmen. Higit kalahati sa mga senatorial candidates ang mga nagnanais maging mambabatas sa unang pagkakataon. May mga politiko, mga dati nang nagsilbi sa gobyerno, may mga celebrities at may mga bagong mukha rin. Kasado na ang iba't ibang campaign rally ngayong Martes, February 11. Ito ang opisyal na simula ng campaign period para sa senatorial at party list elections. Sa baluarte ni Pangulong Marcos sa Lawag, Ilocos Norte, manunuyo ang mga inendorso niyang kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang tambalang Kiko Bam may People's Campaign Kick-Off Rally sa Cavite. Magkakahiwalay naman iikot ang mga makabayan senatorial candidates sa Metro Manila, Bulacan, Bacolod at Cagayan de Oro. Kanya-kanyang panunuyo rin muna ang PDP candidates bago ang campaign kick-off nila sa Huwebes. Paalala ng COMELEC, bawal ang oversized posters, bawal magpaskel sa unauthorized public areas at dapat gawa sa tela, papel, cardboard at iba pang recyclable materials ang mga campaign poster at standee para environment friendly. Simula bukas, pag may mga nakitang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na itanggalin yan within a period of 3 days. Yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.